Praise God. Glory to God. This is truly a great day to serve the Lord. Praise God. Praise God, mga kapatid. Samahan niyo muna ako sa pag-aalay natin sa ating Diyos. Hingi tayo ng gabay. Dakila naming Ama, muli, nais naming itaas, i-exalt ng pinakamataas o Ama ang iyong pangalan. Maraming salamat po, dakilang Diyos, sa isang araw na inilaan mo para sa mga tunay na pinili sa dakong ito. Magsama-sama, magtipon-tipon. Tigit sa lahat, mag-aralan kami ng mga banal mong salita, Ama. Maraming salamat, O God. Patuloy na humingi kami ng paggabay mo, Ama, sa mga darating na sandali sa bahagi ng exhortation. Manguna ka, Ama. Ikaw po ang patuloy na mangusap sa puso ng bawat isa sa amin. Sa'yo namin iniaalay ang lahat, Ama. Kapagamit lamang kami ng ayon sa iyong sakdal na kalooban. Hindi yung sa aming kalooban, Panginoon Diyos. Maraming salamat, O God. Manguna ka, Ama. Sa'yo namin iniaalay ang lahat. Maging sa message mamaya, ikaw po ang patuloy na magbindi ka ng mga banal mong salita. Ito po muli, Ama, ang mga samad dalangin namin sa iyo. Sa pangalan ng ibugtong na anak, aming Panginoong Kristo. Amen. Yes, God. Buksan po natin, mga kapatid, na ating mga Biblia. Yes, God, sa Pilimon, sa book 1 verse 1. Praise God. Sa Pilimon, nakita niyo na po ba, mga kapatid? Sa book Pilimon, ang sulat ng ating kapatid na si Pablo sa ating kapatid na si Pilimon. Pilimon 1 verse 1. Praise God. Atin lang pong tutunghayin yung unang part. Sabi niya, Paul, a prisoner of Jesus Christ. Praise God. Tayo pong lahat makakapo na, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Tunay nga na sa pagdating ng ako nag-exhort, mga kapatid, dahil alam siguro ng Diyos na sandali lamang ako mangusap, tumatagal yung bahagi ng testimony. Praise God. Lagi ko napapansin yan, mga kapatid. Talagang hindi nagkukulang ang Diyos para hindi mahadlangan yung bahagi ng message. Praise God. Maraming salamat sa Diyos, mga kapatid. Meron tayong, una sa lahat, meron tayong kailangan na, meron tayong i-define na dalawang bagay dun sa salita na sinabi nating ating apostol na si Apostol Pablo. Sabi niya, Paul, a prisoner of Jesus Christ. Praise God. I-define natin, ano nga ba yung prisoner? Sabi tinignan ko sa dictionary, sabi niya, a person who is an inmate, a person who is imposed by a court to be in prison for a certain time being by violating the law. A person who is deprived of liberty against his will. Yun yung sa literal, mga kapatid. Yung preso na tinatawag sa literal. Tapos, ano naman yung prison, yung kulungan? Sa literal din, sabi niya, a facility in which inmate is forcibly confined and denied a variety of freedom under authority of the state as a form of punishment. Praise God. At yung common na itsura ng prison yung may rehas. At yung common na condition ng prisoner nandun sa loob ng rehas. Nakakulong siya doon, mga kapatid. Praise God. Hindi ba't tunay na maririnig mo pa lang yung bilangguan natatakot ka na, mga kapatid. How much more kung nandun ka pa sa loob ng kulungan, mga kapatid. Ayaw mo mangyari yung sa literal, mga kapatid. Praise God. Just imagine, madideprive ka dun sa lahat ng mga gusto mong gawin. Yung mga bagay ka na hindi mo kailangan gawin dahil meron kang certain na batas dun sa loob ng kulungan na kailangan mo sundin, mga kapatid. Hindi ka pwedeng lumabas dahil nakakulong ka nga. Praise God. Hindi ka pwedeng magliwalil dahil nakakulong ka. Praise God. At kung magkakaroon tayo ng survey sa labas, mga kapatid, kahit na sinong tao, ayaw niyang pigilan yung freedom niya na gawin yung isang bagay.
Ayaw nung tao na mahadlangan yung kanyang mga gusto. Dahil binigyan tayo ng freedom, gusto niya may exercise niya yun. At ayaw niya kung tatanungin mo ang isang tao, ayaw niya maging prisoner. Ayaw niya maging bilanggo. Maging na makulong siya, mga kapatid. Praise God. Sabi ng ating kapatid na si Brother Branham, dito sa panahon natin ngayon, sabi niya, we are living in a time of reflection. Sabi natin kapatid na si Brother Branham. Sa panahon natin ngayon, ang tunay na Kristiyano namumuhay sa panahon ng reflection. Meron siyang inire-reflect na isang bagay, mga kapatid. Sabi niya, meron siyang inire-reflect na isang dakilang bagay na nandun sa taas, mga kapatid. Nire-reflect niya yung light na nanggagaling sa taas. Nire-reflect niya yung buhay na nanggagaling sa taas. At inire-reflect niya yung eternal life na paparating, mga kapatid. Praise God. That is to say, mga kapatid, na kapag tayo ang reflection ng Diyos, mga kapatid, dapat namumuhay tayo ayon doon sa pagiging, ayon doon sa reflection na gusto ng Diyos para sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Napakapalad nga natin kung tutusin, mga kapatid, dahil sabi nga, tatagpo natin yung katotohanan. Praise God. Tignan niyo si Apostol Pablo rito, mga kapatid. Sabi niya, nung sumulat siya kay Pilimon, sabi niya, Paul, a prisoner of Jesus Christ, sabi niya. Kung mapapansin natin, maraming addressing na ginagawa si Paul sa kanyang sarili. Pagka sumusulat siya sa Roma, sa Corinthians, minsan babanggitin niya yung Paul, an apostle of Jesus Christ. Minsan naman, Paul, a servant of Jesus Christ. Ngayon naman, sa panahon na to, nung sumusulat siya kay Pilimon, sabi niya, Paul, a prisoner of Jesus Christ. Kung titignan natin, mga kapatid, nung panahon na sinusulat niya to, nandun nga talaga siya sa kulungan. Physically. Nandun talaga sa kulungan physically, mga kapatid. Pero alam niyo si Paul ay isang spiritual na tao, mga kapatid. Praise God. At alam natin, at alam ni Paul, na-reveal sa kanya, mga kapatid, na at sumusulat siya dun sa panahon na yon, hindi dahil sa nakakulong siya physically, mga kapatid. Meron siyang gustong isulat, meron siyang gustong ipaliwanag kay Pilimon na pagdating sa panahon natin at mababasa natin, may apply natin sa ating mga buhay, mga kapatid. Praise God. Tingnan niyo, mga kapatid, kung paano kumilos ng Diyos dito, mga kapatid. Kung paano siya kumikilos dun sa unawa ng tao, mga kapatid. Hinayaan ng Diyos na makulong si Apostol Pablo sa mga panahon na yon. Praise God. And Paul, being spiritual, mga kapatid, nakuha niya yung revelation ng Diyos sa kanya, mga kapatid. Gusto ng Diyos kay Paul na maranasan kung paano yung maging isang bilanggo, mga kapatid. Physical, gusto niyang maranasan kung paano yung maging isang bilanggo na hindi siya makalabas dahil wala siyang karapatan, dahil kinuha siya, hinuli siya. So wala siyang kakayahan na lumabas sa sarili niya. Naranasan niya yun, mga kapatid, na nakakulong siya. Praise God. At alam natin na ang sabi nga ng ating kapatid na Brother Branham, hindi ni-regret ni Paul, ni-address niya yung sarili niya na isang prisoner ng ating Panginoong Jesucristo. Praise God. Dahil gusto ng Diyos, mga kapatid, na maging example si Paul sa panahon natin na kinabubuhayan, na kapag nabasa natin yung sinulat ni Paul kay Brother Pilimon, magkakaroon din tayo ng revelation, mga kapatid. Na sa panahon natin ngayon, dapat tayo ay mga bilanggo ng ating Panginoong Jesucristo. Praise God. At kung titignan natin, kung isi-share natin to sa sanlibutan, mga kapatid, hindi sila mag-agree sa'yo. Magiging bilanggo ka ng isang bagay, hindi nila magagawa yun, mga kapatid. Praise God. Pero sa atin, mga kapatid, itinuturing natin yun na isang privilege na maging isang bilanggo na ating Panginoon sa Kristo. Sabi nga ng ating kapatid na Brother Branham, babasahin ko lang, sabi niya, a true experience for a genuine believer is to come contact with something that is so great, sabi ng ating kapatid na propeta, and that each one of us become a prisoner of it, sabi ng ating kapatid na Brother Branham. Kapag nakuha natin nakita natin yung isang bagay, parang yung mag-girlfriend and mag-boyfriend. Yung boyfriend, kapag talagang minamahal niya yung kanyang girlfriend, parang umiikot na yung mundo niya doon sa babae.
na hindi ikot yung mundo niya kapag wala yung babae sa buhay niya. Ganon din sa atin mga kapatid. Nakakulong tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi ikot ang mundo natin mga Kristiyano kung wala ang ating Panginoong Jesucristo. Kung wala yung salita na binabasa natin sa mga panahon ngayon, hindi ikot ang mundo natin mga kapatid. Yan ang attitude ng isang tunay na Kristiyano. Praise God. Sabi nga sa Matthew 13:45, kung yung ninote nala, sabi niya, "Again, the kingdom of heaven is like unto a merchant man, seeking goodly pearls," sabi niya, "who when he had found one pearl of great price," praise God. Sabi niya nung naalala ko yung preaching ni Brother Ferdy, sabi niya, sa harapan ng Diyos, we are of great price mga kapatid. Sabi niya, when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. Sabi doon sa Matthew. Praise God. Nung matagpuan natin, praise God, nung pinaniwalaan natin mga kapatid, yung salita na to mga kapatid, nakulong tayo doon sa salita na yon. Gusto natin makulong. By our own will, by our own free will na ibinigay ng Diyos, gusto natin magpakulong doon mga kapatid. Pero kung literal ito mga kapatid, hindi ka magpapakulong dyan mga kapatid. Pero dahil spiritual tayo mga kapatid, pinili natin na makulong doon sa salita ng Diyos. At doon umikot yung mundo natin. Praise God. Yun dapat ang lagi natin inaalala. At magiging encouragement para sa atin mga kapatid. Sabi na ating kapatid na propeta, we should become totally harnessed by the Holy Spirit. Kailangan nakatali tayo sa banal na Espiritu mga kapatid. We are totally tied up with the Word of God. Sabi na ating kapatid na propeta. Parang si Paul, sabi niya, si Paul, hinarness siya ng Diyos mga kapatid. Praise God. Hinarness siya ng Diyos para hindi na siya makawala. Dahil may purpose ng Diyos para sa ating kapatid si Pablo. Praise God. At alam natin kung anong istorya ng ating kapatid na si Pablo. Kung paanong tinurn around ng Diyos yung buhay niya sa kanya. Praise God. Hallelujah. Si Pablo, mga kapatid, alam natin na dinala siya sa disyerto. Doon siya nilinis. Sabi nga ng ating kapatid na propeta, doon nangyari yung stripping, yung cleansing, mga kapatid, doon nangyari, at yung pagtuturo ng Diyos sa kanya, yung training ng Diyos sa kanya. Para paglabas niya, pwede na siyang gamitin ngayon ng Diyos, mga kapatid. At yun din naman yung nangyari sa atin, mga kapatid. Tayong mga Kristiyano. Dumaan tayo sa cleansing. Praise God. At dumaan tayo dun sa pagtanggap sa ating Panginoong Hesus. At sa panahon ngayon, tinitrain tayo ng Panginoong Hesus, hindi ba? Tinitrain tayo ng Diyos sa kanyang mga banal na salita. Praise God. Sabi na ating kapatid na propeta, sa isang taong makasalanan, sabi niya, kailangan niyang tanggalin yung old harness niya sa sanlibutan at tumali siya dun sa bagong harness na ibibigay sa kanya ng Diyos. Yun ang kailangan gawin ng isang tao, lalong-lalo na ang mga pastors ngayon at mga nangangaral ng salita ng Diyos. Yan ang kailangan nilang gawin. Praise God. Meron nga akong nabasa, isang sikat na pastor sa Amerika, sabi niya, I rebuke Paul. Nire-rebuke daw niya si Paul, mga kapatid. Dahil daw pinagsasalita niya ng hindi magaganda yung mga taga-Corinthians, kung nangangaral siya. Dahil daw hindi yun yung pagmamahal, sabi niya. Praise God, na hindi niya alam, mga kapatid, no kaya sinasabi. I-rebuke mo yung ginamit na propeta ng Diyos. Praise God, dahil doon sa mga pinagsasabi niya sa church sa Corinthians. Dapat yun, mga kapatid. Kasi kapag alam natin na ang mahal ng Diyos, sabi nga, pinapalo niya. Sinichasen niya, sabi niya, di ba? Praise God. Tunay na ang layo, mga kapatid, ng kanyang paniniwala. Ang dami niyang yung kongregasyon niya, ang laki, mga kapatid, kung titignan niyo, kung search niyo yung kanyang Pero maawa ka dun sa mga mananampalataya na paniwala niya dun sa kanyang turo. Praise God. I-rebuke doon niya si Paul, si Peter, mga kapatid. Dahil doon sa mga pinagsasabi nila. Praise God. Nakakaawa, mga kapatid, ano? Nawa, kung may time pabuksan yung biyaya sa kanya, mga kapatid. Pinipreach pa naman niya yung biyaya. Grace and hope, yung kanyang yung kanyang message, mga kapatid. Nakipag-tie up pa siya dun sa isang sikat din sa Singapore na Grace and Hope din ang kanyang Praise God. Sabi nga ng ating kapatid na propeta, sabi niya, a man who profess to be a Christian and not living
the way a Christian should live, that man is jumping too high more than he lived. Sabi natin kapatid na propeta. Sabi niya, praise God, sabi niya, yung isang tunay na Kristiyano, mga kapatid, hindi lamang siya nagpo-profess na siya ay tunay na Kristiyano. Praise God. Kailangan ng buhay niya sumasabay dun sa kanyang profession na siya ay tunay na Kristiyano. I-review natin sa ating mga sarili sa nagdaang taong ito, mga kapatid. Naging ganun ba ang buhay natin sa harapan ng ating Diyos? Praise God. Yung claiming natin ng mga Kristiyano tayo, naging ganun ba sa harapan ng outside world? Praise God, mga kapatid. Sila lang din naman na makakakita nito, mga kapatid. Yung outside world at ang ating Diyos. Kung paano tayo namuhay sa loob ng isang taon, mga kapatid. Praise God. At ang sabi natin, kapatid na propeta, alam niyo, mga kapatid, sabi niya, pagdating ng judgment, sabi niya, yung mga lasinggero, mga sugarol, mga liar, sabi niya, hindi sila yung madidisappoint ng gusto, mga kapatid. Kundi yung isang Kristiyano na nagpo-proclaim na sa Kristiyano siya at hindi siya namumuhay na tunay na Kristiyano. Yun yung magiging disappointed talaga pagdating ng judgment. Ang sabi natin, kapatid ng propeta. Sabi ng ating kapatid ng propeta, sabi din niya, don't judge ourselves how much knowledge we have on the word. Meron tayong kilala, no, talagang kabisado niya yung buong Biblia, mga kapatid. But instead, sabi niya, always taking a look and have an inventory of what kind of fruits our lives is bearing. Sabi natin, kapatid na propeta. Hindi sa taas ng ating naunawaan sa salita ng Diyos. Although talagang tama din yun na kailangan natin mag-aralan sa salita ng Diyos. Pero mas importante, ipinamumuhay natin yung nauunawaan natin sa salita ng Diyos, mga kapatid. Yun ang pinaka-importanting bagay. Sabi nga sa John 15:16, ang sabi niya, ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you, that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain. Whatsoever you shall ask of the Father in my name, He may it given you. Kung babasahin natin in between the lines, yung sinasabi na ating Panginoon sa ito, mga kapatid, blessing yung gusto niya mangyari sa atin, mga kapatid. Blessing. Kung babasahin natin in between the lines, mga kapatid, gusto niya pagpalain tayo. Gusto niya magkabunga tayo para kapag humingi tayo sa Ama, ibibigay ng Ama yung gusto natin hingin, mga kapatid. Kung babasahin natin yung yung verse na yun, mga kapatid, gusto ng ating Panginoong Hesus na magbunga tayo dahil gusto niya i-bless tayo ng Ama. Para kung ano man yung hingin natin sa Ama at nakita yung bunga sa ating mga buhay, walang dahilan ng Diyos para hindi bigay yun, mga kapatid. Praise God. And God requires fruit, mga kapatid. Sabi nga, puputulin tayo kapag hindi tayo nagbubunga. Sino bang ayaw magbunga? Praise God. Sabi ng Biblia, faith without work is dead. Hindi naman tayo mga patay, mga kapatid. Merong buhay dito sa loob. Kaya dapat yung buhay na yun, mag-produce din ng buhay. Mag-produce ng bunga, mga kapatid. Yung buhay na nandun sa atin. Praise God. Sino ba yung true vine? Sabi nga, ang true vine ng ating Panginoong Hesus. Praise God. Kung hindi tayo nagbubunga ng ayon sa pagka-Panginoong Hesus, hindi tayo nakaugbong dun sa true vine na sinasabi, mga kapatid. Marahil, dun tayo nakaugpong sa ibang vine, mga kapatid. Kaya nga sabi ng ating kapatid na propeta, lagi mong i-review yung sarili mo. Praise God. Para nalalaman mo kung nandun ka pa sa kalooban ng ating Diyos, mga kapatid. Ito rin yung bahagi ng exhortation para magpaalala sa atin, mag-encourage sa atin, mga kapatid. Sabi nga, kailangan magtipon tayo, mag-aralan, nalalaman natin na malapit ng araw. Ito yung dahilan kung bakit tayo nandito, mga kapatid. Para magbigay ng encouragement sa bawat isa, para magpatuloy sa salita ng Diyos. Praise God. Ang sabi ni James, mga kapatid, mga example lang itong inaano natin, dahil yung message talaga natin, kapatid na propeta dito, yun lang talaga yung gusto niyang i-focus, mga kapatid, na kailangan tayong mga Kristiyano ay maging bilanggo ng ating Panginoong Jesucristo. Praise God. Sabi niya sa James 1:13, for if any be a hearer of the word and not a doer,
he is like unto a man, beholding his natural face in a glass, for he beholdeth himself, and goeth his way, and straightway forgotten what manner of man he was. Yung isang Kristiyano daw, o nagsasabing Kristiyano, kapag ka tumingin sa sarili niya sa salamin, praise God, at nakita niyang magulo yung buhok niya, sa tingin mo, sa physical, papasok ka ng trabaho, gulo-gulo yung buhok mo, hindi yung maayusin yung itsura mo, mga kapatid. Yun din ang sinasabi dito sa James. Kapag ka narinig mo ang salita ng Diyos, at hindi mo sinunod kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, matutulad ka doon sa taong yun. Na nagsalamin, nakita niya na gulo-gulo yung buhok niya, wala pala siyang gel o hindi siya nagsuklay. Ganun na ganun ang tignan niyo mga kapatid kung gano'n tayo kapangit sa harapan ng Diyos kapag gano'n nangyayari sa atin mga kapatid. Napakapangit natin sa harapan ng Diyos. Kaya dapat hindi ganun. Praise God. Kung ano yung narinig natin at nakalinya sa salita ng Diyos, kailangan sundin natin. Para hindi tayo matulad dun sa tao na yun na tinignan yung sarili niya sa salamin at wala siyang pakialam kung ano yung nakita niya, umalis na siya. Praise God. Sabi nga, whenever you see yourself in the mirror, always ask yourself, sabi niya, am I still doing the will of God? Does my life still worthy of the gospel? Praise God. Karapat dapat pa ba yung buhay na ibinubuhay natin dun sa biyaya, dun sa gospel na ibinigay sa atin ng Diyos, mga kapatid? Lagi nating isipin na we are reflecting somebody up there, sabi natin kapatid na propeta. Kaya dapat hindi natin sisirain yon. Kung gumagawa ka ng hindi taliwas dito sa sanlibutan, ganun ba ang itsura ng Diyos, mga kapatid? Siguro naman hindi. Kaya dapat, ayos natin, kung paano natin inaayos yung itsura natin bago tayo pumasok, ganun din dapat natin iayos yung buhay natin. Praise God. May mga pagkakataon na we experience failures sa ating mga trabaho, minsan, sa ating mga desisyon. Praise God. Sabi na ating kapatid na propeta, dahil ito, ang dahilan nito dahil sinusunod natin yung ating sariling kalooban. Yun ang sinasabi yung in-emphasize sa ating kapatid na propeta. A man by nature, prone of doing his own will. Kasi nasa laman pa tayo, mga kapatid. Pero hindi dapat ganun, mga kapatid. Praise God. Alam natin na yung laman, yung gusto niya, yun yung nasusunod para masatisfy yung kanyang yung kanyang thirst doon sa bagay na yun, mga kapatid. Ang ating Panginoong Yesus, ating kapatid si Apostol Pablo, meron silang sariling kalooban, hindi ba? Pero hindi yun ang kanilang gusto, mga kapatid. Ang gusto nila, yung kalooban ng Diyos. Amen. Amen. Praise God. Na-experience na natin, mga kapatid, kung paano kaganda, kung paano ka-abundant yung nasa presensya ng Diyos, mga kapatid. Praise God. Sabi ng ating kapatid na propeta, gusto kong nagko-quote ng mga sinasabi niya na talagang makakapag-inspire sa atin, mga kapatid eh. Sabi niya, pinapatay niya dito kay Paul, sabi niya, he was bound by a chain and by fetters of love, sabi niya. Do the will of God and that only, sabi niya. Kung ano lang daw yung gusto ng Diyos, yun lamang yung gusto niyang gawin. He was a prisoner, sabi niya kay Apostol Pablo. Praise God. Sabi niya, regardless of how green the pastures was, sabi niya, kahit gaano pa kaganda, kung hindi ang kalooban ng Diyos, mga kapatid, huwag natin gagawin. Praise God. Tingnan niyo, mga kapatid, si Apostol Pablo, dinala sa disyerto. Si Moses, dinala din sa disyerto, hindi ba, mga kapatid? Praise God. Kahit magkaibang age yun, mga kapatid, hindi nagbabago yung patan ng Diyos. Sabi nga, siya ay noon, ngayon, at magpakailanman. Praise God. Pero bakit disyerto ang pinili, mga kapatid? Praise God. Ano bang meron sa disyerto? Praise God. It's practically nothing. Praise God. At doon gusto magsimula ng Diyos sa kanilang dalawa. From nothing. In-strip niya lahat. From nothing, mag-umpisa sila. From nothing to become a man of God. Praise God. Hindi nyo napansin, nung bumalik sila sa sin, sabi nga ng ating kapatid na propeta, ibang-ibang tao na sila. Praise God.
They are different person, sabi ng ating kapatid na propeta. Kaya sila dinalan Diyos sa disyerto para maalis lahat ng mga bagay na taglay-taglay nila. Para mag-umpisa sila from nothing, sabi nga, into something. From nobody, from God somebody. Sabi nga ng ating kapatid na propeta. Praise God. Sabi nga, malapit tayo magtas mga kapatid, kung tayo ay ibang mga tao na, praise God, nung tayo ay tanggapin natin ang ating Panginoong Jesucristo, sabi ng ating kapatid na propeta, we cannot do anymore two things at the same time. Praise God. Sabi ng ating kapatid na propeta, we cannot do right and we cannot do wrong at the same time. Sabi ng ating kapatid na propeta, kung tayo ay mga genuine na mga Kristiyano, praise God, hindi ka pwede magsabi ng totoo ngayon at bukas naman nagsisinungaling ka. Hindi pa pwede yun, sabi ng ating kapatid na propeta. Hindi pwedeng maayos yung itsura mo pagdating dito sa simbahan. Paglabas naman sa simbahan, ibang-iba yung itsura mo. Nakikiayon ka sa sanlibutan. Hindi ganon mga kapatid. And we cannot do that. Sabi ng ating kapatid na propeta. Hindi pwedeng gawin ng isang Kristiyano yun. Praise God. Sabi nga, i-present natin yung ating mga sarili as a living sacrifice in and out of the church, mga kapatid. Yun ang lagi natin tatandaan. Always remember, mga kapatid, na meron tayong nare-reflect na napakataas, na napaka-great, na hindi natin pwede sirain. Praise God. Yun ang lagi nating tandaan para ma-encourage tayo na huwag gagawa ng hindi mabuti sa harapan ng Diyos, mga kapatid. Sabi nga, dapat lagi natin gawin yung part natin bilang part ng katawan ng ating Panginoong Yesus. Praise God. Bilang patitabas, mga kapatid. Naalala ko yung merong exhortation yung isang kapatid doon sa Pampanga. Sabi niya, nagkasakit yung asawa niya, hindi makagalaw yung asawa niyang babae ngayon. Siya lahat ang gumagawa ng gawaing bahay, doon sa mga anak niya, siya nag-aasikaso. Tapos, na-share niya na, ang hirap pala, sabi niya, kapag ka ikaw lang ang gumagawa, wala yung kasawa mong katulong mo at ginawang katuwang mo ng Diyos. Ganon din naman sa atin, mga kapatid. Part tayo ng body, ang asawa ng Panginoong Yesus. Mahirap para sa ating Panginoong Yesus gawin ang lahat ng bagay. Kung hindi natin gagawin yung mga parte natin, mga kapatid. Yun yung lagi natin tatandaan, mga kapatid. Kung sa physical, mahirap yung asawa, wala. Ganon din sa spiritual. Lalong-lalo na sa spiritual, mga kapatid. Kung hindi natin gagawin yung part natin sa ating mga sarili, para sa ating Panginoong Yesus, paano niya gagawin yung part? Mahirap, mas lalo siya mahirapan gawin yung part niya para sa atin, mga kapatid. Sabi nga, hindi ito one-man show, yung lagi ko naririnig. Dapat, yung part natin, ginagawa natin, mga kapatid. At sabi nga, yun yung karampatang pagsamba natin sa Diyos, mga kapatid. Nagawin yung part natin sa katawan ng ating Panginoong sa Kristo. Praise God. Tayong lahat ay tumayo na, mga kapatid. Praise God. At pasalamatan natin ng Diyos. Dakilang Ama, muli, maraming salamat sa iyo, Ama. Mumunti lamang ang mga pananalitang lumabas dito, Panginoon Diyos, nawa yung mga mumunting mensahe na yun, Ama, tumimo sa puso ng bawat isa sa amin, magsimula sa nakatayo dito sa harapan, hanggang sa aking mga kapatid na magsilbing encouragement, Ama. Dahil nalalapit ng araw, ito ang gusto mo, mag-aralan kami, magpaalalahanan kami, upang walang maiwan, ito po ang gusto mo, Ama, para sa amin. Kaya't patuloy na mangyari nawa ito lagi sa aming mga buhay, patuloy na ikaw ang magsilbing ilaw namin, Ama. Patuloy na maging gabay namin sa bawat araw na dumadaan habang kami naghihintay sa aming Panginoong Jesucristo. Muli, O God, maraming salamat sa iyo. Going forward, O Ama, sa lahat ng mga gagawin pa namin, ikaw pong manguna. Pagpalain mo ang gawain ito. Pagpalain mo ang aking mga kapatiran, O God. Patuloy na sa iyo lahat mauwi lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, pasalamat. Ito po ang mga samot dalangin namin sa iyo sa pangalan ng bugtong mong anak, ang aming Panginoong Jesucristo. Amen.